So hello guys, meron tayong servicean ngayon. Hindi kami kadalasan nagsiservice. Hindi naman natin unit to, kumbaga gusto lang niya ipacheck yung unit niya kasi medyo nakakalungkot yung nangyari dito kay sir. So ano kasi to kahapon, habang kasaganahan kong chumichibog sa shop, biglang may isang manong na dumating, walk in, naglakad lang. Kala ko mga attorney, talaga nakapolo, postura, talagang pandiinan, tanghaling tapat. Pag ganyan ko, pagkain, patitig ako niya. Ano po yun? Sabing ganun yung lalaki. Kala ko nga, dinidemanda ako. Kasi parang attorney yung dating eh. Sabi niya, iho! Sabi niya, hindi, joke lang, bata pa. Bata pa yun. So, sabi niya, sir, tulong po kasi ganito po nangyari. So ayun na, pinakinggan natin yung kwento. Ang nangyari, nakabili siya ng Ford Focus 2014. Hindi sa atin na nabili. After a month, nasira doon yung transmission. Pinagawa niya, gumasa siya ng 100,000. After naman nun, ng 100,000 na nagastos niya, okay na, mandar na raw. Napagawa niya, hindi rin sa atin napagawa sa labas din. Nagka-problema na nag-overheat to yung tranny every 5 minutes. Ngayon, kamalas-malas, after niya ipagawa, inabutan ng baha dito sa may dati naming shop sa may Balong Bato. So naiwan na lang sa kalsada. So nangingi siyang tulong kasi malapit raw itowing yung kotse niya doon, hindi raw umaandar. So ngayon, hindi niya rin pwede ibalik doon sa gumawa dahil yun nga, nabaha. So wala siya choice, kumbaga ganoon. Nag-ano lang si sir, nag-commute lang papunta ron sa shop. Yan yung dati namin shop, oh, GTA Cos, motherfucker! Yes! Wala pa rin yata tao rin eh. Upo na lang tayo doon. Sino kaya na may-ari nun? Ano? Siya pa rin yung tinatawag lang. So ngayon guys, ganito problema. Dahil nakatambak yung kotse niya doon sa gilid ng daan, malapit na raw siyang matowing at kung ano mangyari sa kanya, hindi na niya mapastart. Ngayon, sinabi niya yung mga kwentong ginawa nila. Meron doon siyang kaibigan na nagpo-Ford din. Chinek daw pero hindi pa rin mapaandar yung kotse. So basta ganun, masyado severe, di ba? Kawawa naman, ano kabili, may problem yung nabili niyang unit, nasira yung clutch. Tapos after, nagpagawa siya, kaso siya 100,000 naman. Then after, nabaha naman, di ba? So sabi ko, grabe naman, kalungkot naman ano. So sabi ko, sige sir, tutulungan kita. Hindi naman kami nagsiservice pero sige, tutulungan kita sir. Kasi kumbaga talagang irritable na si sir eh. Parang ano siya, yung alam mo yun, yung bagsak na, yung mababa na talagang moral sa sarili. Hindi niya na rin alam gagawin dito sa kotse. Nakatambak lang dito sa kali. So sabi ko, sige, tulungan kita sir. Alam ko yan. Ito yung shop namin dati guys, ayan, may GTA pa yan. Uy, di ba lahat? Oo. Ay, giniba pala natin yun. Baka pwede tayo ron. Pwede nga. Upahan na rin natin ulit. So ngayon, papunta tayo doon. Kasi nakita nyo, yun yung dati namin shop, dati namin pwesto. Ngayon, dito sila. Alam ko yung lugar kung saan siya nabaha. Pupuntahan natin, mimit natin, tapos check natin yung kotse. Titignan natin, i-assess natin kung anong pwedeng gawin doon sa sakit niya. Kasi yan nga, parang triple kill siya. Nakabili na sira, nagpagawa ng mahal. Tapos pangatlo, nabaha naman, grabe naman. Sabi ko, nga sa ulo niyan sir. Sige, tulungan natin para makatapos na yung problema niyo. So hanapin lang namin dito kung saan yung focus. So babalikan ko yung update ko mamaya. Tignan, mawawala na kami, sige. Nakita na natin yung focus, babain na natin, sige na. Nakita na natin sa gitna ng kawalan. So, ito na raw inaabot ng baha. So, wala na, di na ma-start. Hinayang naman ako sa mga ginastos ni Sir. So, yan yung focus
si Sir. Kabibili niya lang yan, guys. So, tulungan natin para hindi siya mapagastos. Wawa naman. I feel the pain, baby boy. Diba? So, tandaan nyo, mga nakakabili sa atin, problema nila after 6 months, may tumawag sa amin nakaraan. Problema niya, return host ng tubo. Ang price ng 1.5. Nare-reklamo pa sa amin. 1.5. Siyempre ginagamit niya yan. So, nagkakaproblema yan. The fact na yung trani niya at engine, tandaan niyo, it's good. Dahil sa atin yan. Okay? Mga tubo-tubo, siyempre papa-maintenance yung sasakyan. Hindi pwedeng gamit lang ng gamit. Pag nalolobat, kailangan palitan nyo agad ang baterya. Magkaka-problem yan. Okay, so tignan nyo naman tong ibang nakabili sa labas. 1 month pa lang. Pagkabili niya, sira na. Pagpagawa niya, sira pa rin. Ano ba yan? Diba? Yan ang reality. Sad reality. Paggawa, sira pa rin. Ano ba yan? Kaya natin tutulungan. Kasi nararamdaman ko yung ganyan. Kumbaga, grabe ang dinanas niya. Sakit. Sa dalay tortillas, sir. Palit tayong PCM. Sa kalye. Gano'ng marami yung pula. Magkano gastos siya rito, sir, sa paggawa? 110? 110 na. So, nabili niya 280, sir. 280 plus 100. Ang laki na nagastos niya, sir. Tapos, problema pa rin. Sila naka-green. RCM. Program natin. Check ulit natin. So yung una nakakabit, pang-fiesta na, sir, yung PCM na nakakabit. So focus kasi to, so kabit tayo ng bagong
TCM na pang focus talaga. So, Q04 na series. So, kailangan natin PMI para pumasok dito sa system. Okay, bawal shortcut. So, alis muna tayo kay sir. Kawawa naman. Tinry na namin lahat. Kaso mahirap talaga gumawa sa LED key. Hirap talaga gumawa sa LED key. Sir, thank you sir. Ingat po. Balikan natin yung unit ni sir. Mamaya papatowing natin kasi malala ang nangyari. Matutulungan na lang natin siya kasi ang laki na nagastos yung tao. Kawawa naman. Ano sir, tulungan natin. Oo. Punta na tayo doon sa next service natin. Gilid mo dyan, magwe-waste tayo. Meron pa tayong isa, papalit tayo ng ABS set. Kaya may ABS akong dala. Bulacan. Teka, freeze na natin. No choice, ginawa natin yung mga basic na dapat. Nagdala kami ng parts doon, TCM and everything. Kaso lang, kasi ayaw na gumastos yun dahil kawawa naman yung tao. Kaso, hirap talaga gumawa sa kalye. Kawawa naman si Joselito, basang-basa sa ulan niya kanina. Ginawa namin yung mga dapat, pero alam na naman namin yung magiging problem nun. Doon sa mga kinukwento niya kasi, ang kwento nun, ganito, ako kwento ko sa inyo chichika ko sa inyo. Binili niya ng 280,000 yung kotse. Focus. Yung 280 sa amin, Focus, palitranin nun, pati engine refresh. Ngayon, sa kanya, binili niya lang sa labas. After a month, nagka-problema. Sira yung tranny. So 280 yun plus siningil siya 100,000. 110 dun sa gumagawa. So magkano na yun? Kano yun? 280 plus 110 390. 390. Naglabas siya ng 390k. Yung gawa naman, sa kasamaang palad, nabahan naman siya ngayon. Gaano kaswerte si sir. Hindi rin kami yung gumawa nun, nasa iba pinagawa Ngayon, ang problema, ayaw na umandar ng kotse niya. So, dinala namin yung mga basic para makatulong kasi pumunta yan si sir kahapon. Yun nga, nanghihingi ng assistance doon kahit na hindi naman sa amin nabili, tulungan pa rin namin para kasi kawawa naman, baka mamaya ma-triple shot yan. Kumbaga, pagawa niya na naman tapos gastos na naman siya tapos problema na naman. So, nagdala kami ng mga necessary kasi nakaparada sa kalye, tutowing na siya ron at malapit mo wala yung kotse niya ron. Hindi siya tiga doon. Naiiwan lang talaga yung kotse doon. So, sabi ko, sige, tutulungan ko kayo. Kaso, wala Wala tayong magagawa. As much as gusto namin gawin doon yun, hindi obra. Ang problema na is buong transmission. Nakalock yung transmission niya sa loob kasi yung tubig umangat doon, nabasa yung transmission niya. Tapos, sa linggo na doon yun, nangalawang na yung transmission. Kaya wala tayong choice ngayon. Sa shop, punong-puno, maraming tao doon at madami kaming piniprepare na unit for release. Kaya ang gagawin natin, para hindi na siya magkaroon ng problema, ipapatowing natin, papadala natin doon sa garahe ng head mechanic natin si Kuya Edu. At nakisuyo muna ako doon na tirahin para magamit na at wala nang at umandar na yung sasakyan niya dahil nga baka mamaya pagising niya bukas wala na rin yung kotse niya. Kasi nasa ilalim ng ano tawag doon? Tulay, nasa ilalim ng tulay. Hindi rin naman siya tiga doon. From Bulacan pa si sir. Diyan siya nagka-problema sa Mikirino. So, di ba? So, kailangan tulungan natin kasi paano siya tutulungan doon sa dadalhin niyo sa kanya. So, ganun na lang ginawa natin. Tapos, i-update ko kayo after noon. Mabilis lang yan. Actually, mabilis lang talaga gawin yan. Kung gagawin namin, ipapalitan namin lahat doon. Baka isang araw, tapos na yun. Kaso, mahal nun. Mapapamahal na naman siya. So sabi ko, ba't di ganito? Hindi kasi namin makikita yung loob ng transmission Hayaan yung ibaba muna yung transmission para makita natin kung gaano ka-severe yung problema. Mamaya nangalawang niya yung clutch niya, pati shift fork, wala tayong magagawa. Ngayon, kung pwedeng linisin yung clutch niya saka shift fork, linisin natin. Pwede yun lang. Pero kung talagang worse at tinamaan yung TCM at yung shift fork at clutch, wala tayong choice. Papalitan natin. Ang laban mo lang sa amin, kami, hindi nga kami more on repairs kasi buy and sell talaga kami, car dealer. So hindi kami nag-expect much dun sa mag-benefit kami sa repair niyan. Kaya gawin nyo kaming option pag ganyan. Update ko kayo pag okay na. So may pupuntan tayo ngayon sa Bulacan naman. Nag-service kami nito ni Joselito ng ABS. Papalit kami ng ABS module ng Fiesta doon. Mamaya update ko kayo kung anong mangyayari. So babalik na rin ako shop mamaya.